Sa karugtong ng ating kwento, galit naman na hindi makapaniwala ang Guildmaster na ang dahilan daw ng pagkamatay ng mga kasamahan nito ay ang pagtaas ng ranggo ng Deer Knuckles. Sinasabihan niya pa ang dalawa na ang trabaho daw ng mga ito ay suportahan ng dealer. Bakit daw hindi nila ito nagawa ng maayos? Napahikab naman dito si Choi na nababagot sa kanyang naririnig. Galit naman na iniisip ni Nara na kung bakit daw itong si Choi ay kalmado pagkatapos daw nitong patayin ang lahat. Paano daw kung malaman nila na pinatay nito ang mga tao sa loob ng dungeon, sila daw ay makukulong parehas. Napahawak naman sa ulo ang Guildmaster dahil sa pagkamatay ni Hyun Shan. Paano daw niya ito mapapaliwanag sa tatay nito? Ang sitwasyon daw ng kumpanya ay hindi daw maganda. Napatingin naman si Choi sa magandang relo ng Guildmaster at sinabihan niya ito na meron daw itong pera para sa mga mamahaling mga bagay kahit daw ito ay nagsasabi na wala daw ito na kahit ano. Ang suot daw nito ay sobrang sikat ang tatak at ang sasakyan daw nito ay nagkakahalaga ng 10,000. Habang umaarteng umiiyak si Choi sinasabi pa nito na binibigyan lang daw sila ng katamtamang bayad para magbuhis ng buhay. Samantalang ito daw ay abala sa pagsasayang ng pera. Ang Guildmaster ay napatingin sa kanyang paligid na naasar sa sinasabi ni Choi. Binaling nito ang kanyang tingin kay Choi at nag-iisip na bakit daw ito biglang naging ganito. Lagi lang naman daw itong nasa likod ni Hyun Chan na natatakot na parang isang kriminal na hindi makapagsalita ng kahit ano. Galit naman itong sinabi sa dalawa na sila daw ang mananagot sa insidenteng ito. Hindi naman dito makapaniwala si Nara. Dagdag pa nga ng Guildmaster huwag daw nilang isipin na makakapagpahinga sila ng matagal. Maghanap daw sila ng isang dungeon na papasukan nila bukas. Lumapit si Nara sa Guildmaster at sinasabing ito daw ay sobra na at hindi na daw ito tama. Pinatatahimik naman siya ng Guildmaster at sinasabing magpasalamat daw sila dahil ginagawa lang daw niya ito dahil meron daw mga namatay. At kulang na daw sila sa mga mangangaso. Dahil daw dito, habang naglalakad na papalayo ang Guildmaster ay nag-iisip ito. Iniisip pa lang nito na magsisimula pa lang daw maayos ng guild ang problema. Saan daw siya ngayon maghahanap ng mga mangangaso nang wala si Hyun Chan? Tinutuya nito si Hyun Choi na dapat daw ito ang mamatay kesa sa kanyang kamag-anak. Kahit daw ito ay isang C-rank ay kailangan daw nitong makagawa ng kahit ano. Bigla itong napalingon sa kanyang likuran at si Choi ay sinipa siya sa kanyang ari-arian na halos ikinaluwan ng kanyang mga mata. Nanghihina siya na halos pinagpapawisan sa sakit na nararamdaman. Nagulat ang lahat sa kanilang nakikita. Ito daw ay nababaliw. Tumawa naman dito si Choi at sinasabing nagawa daw niya ito ng tama. Habang ang Guildmaster ay humihingi ng tulong na nakahandusay sa sahig. Tinutuya ito ni Choi at sinasabihan na huwag daw itong magdrama. Kung wala daw itong pera at kulang ang mga mangangaso. Bakit hindi daw ito ang pumasok sa dungeon ng mag-isa? Ito daw ba ay natatakot na gawin ito? Nangiginig naman na sumagot ang Guildmaster. Ito daw ba ay nababaliw? Pinapakita daw nito ang kanyang tunay na pagkatao dahil lang daw sa nawala si Hyun Chan. Humagalpak ng tawa si Choi na halos namimilipit. Inuulit nito ang sinabi ng Guildmaster na siya daw ay nababaliw. Kagaya daw ng tito ang kanyang kamag-anak. Kahit daw ang mga linyahan nito ay magkapareho. Habang naiiyak pa sa tawa, sinasabi ni Choi dito na ang pamilya daw nito ay trinato siya nang hindi niya gusto. Natatawa siya daw ng sobra dito. Sumang-ayon siya na isa daw siyang baliw para mamatay kesa sa kanyang paboritong kamag-anak. Hindi naman dito makapaniwala ang Guildmaster. Anong walang kwenta ang sinasabi nito? Sagot naman ni Choi, ito daw ay tumpak na kanyang sinabi. Isa daw itong tanga. Kaya tapos na daw siya kay Hyun Chan, huwag na daw nila itong pag-usapan kailanman. At saka aalis na daw siya sa guild. Hindi naman dito sumang-ayon ang Guildmaster. Kung aalis daw ito, ang guild daw ay, hindi na natuloy nito ang kanyang sasabihin. Dahil sinabi ni Choi na sana daw ay trinato siya ng maayos nito habang nandirito daw siya. At gusto pa daw ba nitong tamaan ulit? Biglang may naalala naman si Choi. Hinagis dito ang isang papel na pera. At sinabi niyang hindi daw ito ganun kahalaga. Ngunit ito daw ang kanyang abuloy para kay Hyun Chan.
Pinapakiusap niya pa na pangalagaan daw nito ang huling yugto ng paglalakbay ni Hyun Chan. Nagngit-ngit naman sa galit dito ang Guildmaster at napabulalas ng malakas. Lumayo na dito si Choi at sinasabing siya daw ay pagod na, habang humihikab. Sumunod naman sa likuran niya si Nara at nagpapasalamat sa Guildmaster sa lahat-lahat simula daw ngayon. Nahihiwagaan daw siya kung ang Guildmaster daw ba ay magiging okay habang walang malay. Sumagot naman dito si Choi na okay lang daw ito. Hindi naman daw ito sumabog. Nalipat na ang eksena sa bahay ni Nara at nagtatanong si Choi kung gusto daw ba nito ang rock band habang tinitignan nito ang pinahiram na damit sa kanya. Hindi naman sumang-ayon dito si Nara. Nabili lang daw niya ito sa bilihan ng damit. Sinasabi ni Choi ito daw ay astig. Bibili daw siya ng ganitong damit. Sagot ni Nara kung gusto daw niya ito ay bilhin daw niya ito simula ngayon. Nadidismaya naman si Choi na sinasabing si Hyun Chan ay hindi daw ito gusto. Nagtatanong naman si Nara kung ano daw ang sinasabi nito. Ito daw ay patay na, hindi ba? Natutuwa naman na sumang-ayon dito si Choi. Tama daw ito na ito ay patay na dahil pinatay daw niya ito, habang tuwang-tuwa ito na hinahampas ang unan sa higaan. Nababalisa naman si Nara sa kanyang nakikita. Ito daw ay nababaliw na. Nakakatakot daw itong pagmasdan kapag ginagawa daw niya ito. Humingi naman ng tawad si Nara. Ngunit bakit daw biglaan daw nitong gustong pumunta sa kanyang bahay? Wala daw ba itong bahay? Sandali namang nag-isip si Choi at tinawag si Nara na nagtatanong kung pwede daw ba siyang manatili dito ng pansamantala. Naninirahan daw siya kasama si Hyun Chan kaya wala daw siyang balak na bumalik pa doon. Iniisip naman ni Nara na natatakot daw siya na baka patayin daw siya nito kapag siya ay tumanggi. Sumang-ayon na siya dito. Pansamantala lang naman daw. Hindi naman makapaniwala si Choi at nagpasalamat na ito. Dagdag pa ni Kara na umalis din daw siya sa guild dahil hindi daw siya dito komportable. Tinatanong pa nito si Choi kung ano na daw ang gagawin nito ngayon. May naiisip na daw ba itong guild na sasalihan? Sumagot ito ng wala. Ayaw daw niya. Nagulat naman dito si Nara at nagtatanong, paano daw nito matutustusan ang kanyang gastos sa pamumuhay? Sumagot ito na meron daw siyang 20 million won sa kanyang account. Ito daw ang gagamitin niya. Hindi naman dito makapaniwala si Nara na meron itong 20 million won. Ito daw ay kakaunti, si Yung Chan daw naman ang nagbabayad ng kanilang gastos ng pamumuhay. Hindi naman dito sumang-ayon si Choi. Ang binayaran daw ni Yung Chan ay ang deposit lang. Naghahati daw sila sa lahat-lahat. Napahawak ulo naman si Nara at sinasabing nagsisinungaling daw si Hyun Chan tungkol dito. Biglang napaisip si Nara. Teka lang daw muna. Bakit daw ito walang plano? Mananatili daw ba ito ng matagal sa kanyang bahay? Hindi daw ito pwedeng mangyari. Kaya tinanong niya ito. Ano daw ang gagawin nito? Maghahanap daw ba ito ng trabaho para makakuha ng bahay? Napayuko naman dito si Choi. Hindi daw niya maramdaman na gagawa siya ng kahit ano. Dahil nakamit na daw niya ang kanyang layunin. Kaya wala na daw siyang ibang gagawin pa sa ngayon. Nagtatakang tanong naman ni Nara kung ano daw ang kanyang layunin na nagawa na. Natutuwang sinasabi naman ni Choi na ito daw ang paghahanap sa kanila para patayin daw silang lahat. Natatakot na nadidismayang nagpapasalamat naman si Nara na hinayaan daw siya nitong mabuhay. Tumawa lang dito si Choi. Ang reaksyon daw nito ay nakakatawa. Maya-maya pa nagtanong na si Nara kung nagugutom daw ito. Sumang-ayon naman ito at sinasabi pa ni Nara na mag-iisip daw sila ng kanilang kakainin sa maghapon. Kung meron daw ba itong gustong kainin kagaya ng isang manok o kaya ng pork chop. Napapaisip naman na sumagot si Choi na hindi daw niya alam. Si Yung Chan daw hindi daw siya pinapakain ng ganitong oras. Sinasabihan daw siya na tataba siya. Hindi naman dito makapaniwala si Nara kaya ito ay nagagalit. Nag-aapoy ito sa galit at tinutuya si Hyun Chan. Deserve daw nitong mamatay. Nagtatakang nagtatanong naman si Choi kung bakit bigla daw itong nagagalit. Sagot nito bakit hindi daw. Sabi pa ni Choi ito daw ang unang tao na nagagalit para sa kanyang kapakanan. Sabi naman ni Nara, itanong daw niya sa mga dumadaan. Sinasabi daw ng mga ito na ito daw ay nababaliw. Bibili na daw siya ng kahit ano na kanilang makakain at matutulog na daw sila.
At sa tuwing iniisip daw nito ng sobra ay lalong hindi daw niya ito naiintindihan. Paano daw nito magagawang maging tanker habang siya daw ay nagugutom? Sinasabi ni Choi kay Nara na kumain na daw sila ng pork chop. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap at pagkain ay makikitang mahimbing na natutulog si Nara. Samantala, si Choi ay tahimik pang nag-iisip kung meron daw ba siyang gustong gawin. Sobra na daw matagal ang pag-iisip niya para dito. Una, hindi daw niya kailangang pumasok ng dungeon kailanman. Ayaw na rin daw niyang sumali sa mga guild. Gusto daw niyang magpahinga. Gagawa daw siya ng mga simpleng trabaho at mamumuhay ng komportable. Ito daw ang tama niyang gawin. Ngunit pagkapikit niya ay bigla siyang natakot na dumilat. Ano daw ito? Ang kanyang tiyan daw ay, habang nakatulala, hawak-hawak nito ang kanyang tiyan at sinasabing meron daw kung ano dito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata. Abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos.